Alright, Craftmaster, magandang araw. Ating kilalanin ang ating isang Pinoy boxer at patuloy sa paggawa ng kanyang magandang pangalan dito sa mundo ng boxing. Walang iba kundi si Lawrence Dumamag. Okay, ito is lumalaban nga sa flyweight division. Ito yung naka-blue na gloves and hapon yung kalaban niya, which is naka-red naman na gloves. Si Lawrence Dumamag ay meron siyang professional record. 11 wins, 8 KOs. May isang talo at may isang tabla. So sa flyweight division, world rank napakataas. Number 15 siya at number 1 nga dito sa flyweight division sa Pilipinas. At meron pa lang siyang 13 bouts. So nagsisimula lang siya. 2019 siya nagsimula at napakaganda ng KO ratio, above average, 72.73%. Yan yung KO ratio niya. So ito si Lawrence Dumamag ay kaliwete, 26 years old and isinilang sa Zamboanga del Norte, Philippines at nakatira ngayon sa Mandaluyong City doon sa Metro Manila. 5 feet 5 inches ang height at may 67 inches na haba ng kanyang mga galamay. Si shotgun nga kung ituring ito or yung kanyang alias. At itong laban niya, ito yung pinakang latest na laban niya at napakaganda ng resulta. Naganap to nung 20 ngayong July, And panoorin na nga natin yung mga galawan nito ni Lawrence, So ito si Lawrence, makikita natin kaliwete. And napakaganda ng positioning ng katawan niya, naka-straight. And that's difficult para habulin. So isang magandang position ng kanyang katawan, nakita ko agad. And malakas sumuntok itong batang ito. So panoorin natin dito sa gitna. And hapon yung kalaban. Pag sinabing hapon, mahuhusay naman na talaga yung mga yan. Okay, nakakatama ng patama sa katawan to si Lawrence. Depensa niya, umiilag lang siya. Most of the time, umiilag lang siya. And nagre-rely talaga siya sa kanyang combination. 1-2 combination. And maganda yung mga suntok niya, nagpapatama siya sa katawan ng kalaban, gumagamit din siya ng jabs. And alerto yung mga mata niya. Alerto siya upang kumounter. Tingnan natin dito. So umaatras nga to, sumusugod tong kalaban, paunti-unti lamang. Okay. So yung range niya, yung pagtansya ng distansya, maganda. So alam niya kung tatama o aabot yung suntok ng kalaban. Okay, tingnan natin dito. Patama, uppercut. So yung mga suntok niya is iba-iba din. So multidimensional siya. Pagdating sa mga patama, style ng suntok, gumagamit din ng jab sa katawan and sa mukha. So mostly talagang ilag lang siya, And sa tingin ko, kailangan lang niya talaga matutunan is yung pocket defense. So on that way, sa mga high level competition, hindi siya basta kayang paatrasin and makaka-counter siya. Okay. Dito. 1-2, favorite niya yun. Parang suntok ni Manny Pacquiao. Jab, straight. And umaatras siya pero nag-aabang siya ng counter. So, delikado nga. Uy, tinamaan siya dun, Medyo nahilo siya. Muntikan na siya mapaupo dun. So, depensa pa yung kulang dito kay Lawrence. And kailangan niya magpalipas talaga ng suntok. Okay, dito. Mabawi si Lawrence, Tingnan natin sa susunod na round. Okay, siya naman ang nag-aakmang sumugod, Siya naman ang nagtatangkang maging agresibo dito. Tingnan natin. So, hindi rin madali naman yung kalaban niya, isang hapon, technical boxer kasi yung mga hapon na yan, Okay, 1-2. Sumasala yung mga suntok. So, medyo yung accuracy, hindi pa ganun talaga, yung accuracy ng suntok. So, kailangan na talaga siya, ayusin niya yung jabs niya, Kailangan niya i-set up yung jabs. Kailangan maging accurate at ito, gawin natin yung jabs niya kailangan maging deadly rin or isang armas din niya. So kailangan na tumatama yan at
may epekto sa kalaban, no? Yung jabs niya. Kailangan niya talaga i-maximize, sharpen at palakasin yung jabs. Okay, yun, ganda ng ano niya, no? Nahuli niya. Nahuli niya yung takbo ng kalaban. So, gamit yung jabs. So, doon tumakbo sa kaliwa niya. Eh, huling-huling niya yon. Sinalubong yung kaliwa. Okay, magaling din namang mag-cut ng ring. Pero tinatamaan din siya ng counter, no? Sugarol din to tumira eh. Ano, sugarol din. So, may pagka-brawler din. So, he needs to somehow add yung style niya sa boxer, no? Gamit ang jabs, effective jabs, no? Kailangan makakasakit yung jabs niya and yung depensa niya. So, kailangan niya, no? Binubugbog niya na dito, no? Inawat na ng referee. So, yun na nga, no? Craftmaster, panalo dito si Lawrence Dumamag at sana may natutunan tayo and ma-apply sana niya yung mga konting suggestion ko lang naman para sa kanya. So, yun lang Craftmaster at maraming salamat.